Hello, good evening guys. At ngayon ay gusto kong i-share sa inyo ang regarding sa tithing, about tithes. Ang tithes po yung 10% ng sa ating kinita is babawasan natin ng 10% para kay Lord. So, na gusto ko lang po na mas maintindihan po natin para lang po sa akin. Para po sa aking opinion na I believe in tithing eh. So, dahil one time may nakausap ako na may nagsabi sa akin dahil ngayon tithing nasa Old Testament hindi na yan. So parang naano ko kasi merong pangako ang Panginoon sa atin regarding sa tithing. So ito nga yung sa Malakay 3 verse 10 and 11. Sabi rito, bring the whole tithes into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be room enough to store it. So, ayun po no, siksik, liglig, ipo-pour out ni Lord ang blessings niya sa atin. So, nagkakaroon po kasi ng something yung sa 2 Corinthians 9:17 eh. Na kasi diba ang sabi po kasi sa 2 Corinthians 9:17 is each of you shall give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. So, okay naman po yun. Ang sabi nga, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya na maluwag sa loob. So, ayun po no, na sabi ko nga, bakit sinasantabi nila yung Old Testament na regarding sa tithes? Bakit? Yung 10% ba na binibigay nila kay Lord is hindi maluwag sa loob nila? Bakit okay lang eh kung yung sariling pasya na sinasabi nila is more than 10% yung bibigay nila kay Lord. Pero kung less sa 10% ang maibibigay natin at binibless ka naman ni Lord ng sobra-sobra. Diba? Ano ba yung para sa yung sariling pa siya? Mas mababa ba sa 10%? Nanghihinayang ka ba? Napipilitan ka lang ba pag nagbibigay ka ng tithes? So, ayun po no, na kailangan po talaga mas maintindihan natin yung promise ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon sa atin pag tayo nagbibigay sa Kanya, nagbibigay tayo ng tithes, na nandito po yung pour out so much blessing. At dito rin po sa Malakay 3:11, sabi rito, it will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not dry their fruits before it's ripe, says the Lord Almighty. So, yun po no, na kung sa panahon po natin ngayon, yung protection ni Lord, dahil sa mga, lalo na sa mga faithful tithers, mga nagbibigay, marami po testimony kaming naririnig regarding po na hindi man ganito yung is tungkol sa crops. Yung halimbawa po na sa lugar po nila, nagkakaroon po ng mga sunog. Nung may isa po nag-testimony sa amin na isa na lang yung bahay ay masusunod na sila, pero hindi hinayaan ni Lord na makasama sila doon sa mga nasunugan. So, diba napakabuti ng Panginoon? Ito yung mga pangako ni Lord na pinangahawakan ng mga tithers, ng mga nagbibigay kay Lord, yung protection at yung blessing. Diba, na pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya po, nalulungkot po ako pag may naririnig ako na ay hindi na dapat yan inano ng tithes na yan, dapat ano na yan, nasa New Testament na tayo. Kasi pag may naririnig ako, parang na binablock nila yung blessings na pwedeng ibigay dun sa taong yon. Dahil nga ito nga, isa to sa financial challenge sa atin eh. Kung marunong ba tayo magbigay sa Panginoon eh, di ba? Paano ba natin ibabudget yung pera natin? At God will provide. Sa lahat ng natin, manampalataya tayo na ipoprovide ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Okay po yung 2 Corinthians 9:17 dahil talaga naman dapat yung
magbigay tayo ng may kagalakan sa Panginoon. 'Di ba? So, pero sana naman, yung pagbibigay natin ng kagalakan sa Panginoon ng sarili natin pa siya, hindi na malilis sa 10% yung ibibigay natin kay Lord. 'Di ba kasi parang, ay wala na yung, ano na yan, Old Testament. Parang, feeling ko tuloy, nagiging negative yung na sariling pa siya. Ano ba yung sinasabi yung sariling pa siya? Mas mababa dun sa 10%? Hindi mo ba kayang ibigay kay Lord? Binibless ka naman niya. Hindi lang sa financial, yung health mo, may maganda kang kalusugan, hindi kanya hinahayaang magkasakit, o yung protection na binibigay niya sa iyo sa araw-araw. So, yun po no, na para po sa akin, is malaking bagay po yung pagbibigay natin sa ating Panginoon. At alam naman natin to, yung nagagamit rin to sa ating church. Diba? Nagagamit to para mas lumawak pa yung gawain ng Panginoon. So, ayun lang po no, na parang nagkaroon po ako ng desire na mag-share ng regarding po rito sa pagbibigay ng ating ika po ng tithes, kasi po may mga pangakong Panginoon sa pagbibigay natin sa Kanya. At syempre kailangan hindi ma-block yung blessing na ito kung tayo mismo, mga matatagal na sa Panginoon, sasabihan natin yung bago na wala na yan, ano na yan. Paano siya i-bless ni Lord? Diba, paano siya i-bless ni Lord kung hindi niya mas maintindihan yung pangako ni Lord dun sa pagbibigay ng tithes? So, ayun lang po sa akin na kung tayo magbibigay ng sariling pa siya, maluwag sa loob, sana naman hindi less sa 10%. Diba? Yung bibigay natin kay Lord. Kasi parang hindi dapat sariling pa siya mo na kung ilan yung bibigay mo eh. Ano ba yung sariling pa siya? Mas maliit ba? Pagdadamutan mo ba si Lord sa dami ng blessings na binigay niya sa iyo? So, yun lang po sa akin, no? Na magbigay po tayo ng may sariling kagalakan kay Lord through tithes natin sa ating ika po. Kaya nga po yung tithes po is malaking bagay po yun sa atin. Lalo na po tayo sa mga faithful tithers, ramdam natin kung paano tayo binibless ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Amen. So, yun lang po ang aking share sa regarding po sa tithes. So, I hope po na mas naunawaan nyo po yung kahalagahan po ng pagbibigay natin sa ating Panginoon. God bless everyone. Bye.